Si Rio ay isang ordinaryong binatilyo na nabangga ng truck at muling isinilang sa isang mundong puno ng mahika. Nakakuha siya ng kakayahang gumamit ng water magic, at ang tanging hangarin niya ay mamuhay ng tahimik at mapayapa, ngunit hindi niya napapansin na unti-unti siyang nagiging pinakamalakas na mage sa buong mundo. Isang araw, nagising si Rio na 15 taong gulang sa isang kakaibang puting lugar, at habang nalilito siya sa mga pangyayari, may lumitaw na matangkad na lalaking blonde na nagsabing patay na raw siya. Gayunpaman, bigla niyang naalala na nasagasaan siya ng truck, kaya't agad niyang tinanong ang lalaki kung siya ba ang Diyos. Sagot ng lalaki, isa raw siyang anghel na naatasang magpadala kay Rio sa ibang mundo. Hindi makapaniwala si Rio na muli siyang isinilang, at ipinaliwanag ng anghel na maaari siyang mamuhay ayon sa gusto niya sa kanyang bagong buhay. Dahil mabait at simple lang si Rio, gusto lang niyang magkaroon ng mabagal at mapayapang pamumuhay. Pumayag naman ang anghel at sinabi nito na ang mundong pupuntahan niya ay may mahika, at humigit kumulang 20% ng tao ay may kakayahang mag-cast ng magic spells. May natural na talento si Rio sa water magic, at dahil pinili niyang mamuhay ng simple, sinabi ng anghel na ilalagay siya sa isang ligtas na bahay sa gitna ng kagubatan. May pagkain siya roon para sa 2 buwan, at may nakapaligid na protection spell para hindi siya magawang lapitan ng mga halimaw. Pagmulat ni Rio, napagtanto niya na nasa bahay na siya sa gitna ng gubat, at agad siyang lumabas para subukan ang bago niyang kapangyarihan. Pagbalik niya sa loob, sinuri niya ang bahay at may nakita siyang mga karne sa isang malamig na silid at isang walang laman na paliguan. Sa mesa naman ay may nakita siyang kutsilyo at 2 libro na naglalaman tungkol sa mga halimaw at halaman sa paligid. Pagkatapos niyang masuri ang lahat, bumalik siya sa labas at nag-eksperimento sa mahika. Ngayon ay natuklasan niya na kaya niyang lumikha ng tubig gamit lang ang imahinasyon, na walang kailangan na spell o incantation, at nang nagpa siyang maligo ng mainit na tubig ay katamtamang temperatura lang na tubig ang kaya niyang malikha. Pagkatapos ay nagdesisyon siya na gumawa ng apoy at sinubukan niya ang estilo ng mga taong nasa kuweba, kaya't gumamit siya ng 2 kahoy, ngunit wala itong epekto dahil kulang siya sa lakas at teknik. Nang sumuko na sana siya ay naisip niya na gumamit ng sikat ng araw, kaya't gumawa siya ng lente gamit ang yelo, iniisip ang pagbuo ng mga water molecule habang nilalabas ang init. Sa ilang sandali ay matagumpay niyang napalamig ang tubig hanggang maging yelo, at inukit niya ito para maging bilog, sa kanya ito ginamit na parang magnifying glass para makagawa ng apoy. Dahil doon, na-e-enjoy niya ang mainit na tubig habang naliligo sa gabi, at napagtanto niya na kaya niyang gumawa ng mainit na tubig kung gagamitin niya ang kaalaman ng modernong siyensya sa mahika. Kinabukasan, habang kumakain ng pinatuyong karne ay naisip ni Rio na kailangan niyang palakasin ang kanyang attack power, dahil darating ang araw na mauubos ang kanyang pagkain at kakailanganin niyang maghanap ng mga halimaw. Sinimulan niya ang kanyang pagsasanay sa pamamagitan ng pagpapakawala ng water ball papunta sa puno, at tinamaan niya ito agad, ngunit wala naman itong pinsala. Gayunpaman ay hindi siya nawalan ng pag-asa at sinubukan naman niya ang high-pressure water magic, pero kulang ang lakas at hindi man lang tumama sa puno, na para lang daw siyang umihi mula sa kamay niya. Sa mga puntong ito ay unti-unti siyang nadidismaya, pero naalala niya ang sinabi ng anghel, na ang susi ng mahika ay ang imahinasyon at gagaling lamang siya sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay. Patuloy na nagsasanay si Rio sa pagpapaputok ng water jet hanggang sa palagi na niyang natatamaan ang puno, at pagsapit ng gabi, nagawa na rin niyang lumikha ng mainit na tubig na direkta mula sa kanyang mahika. Kinaumagahan, sinubukan naman niyang gumawa ng ice crystal mula sa hangin, dahil matagal na niyang pangarap na gumamit ng ice magic spell. Gayunpaman ay napagtanto ni Rio na mas mahirap magpalipad ng yelo kumpara sa tubig, ngunit kahit ganoon ay hindi tumigil si Rio sa pagsasanay, at pinagsabay pa niyang pagpraktisan ang iba't ibang bersyon ng kanyang water magic. Lumipas ang ilang araw ay mas naging bihasa siya sa paggamit ng tubig at yelo, hanggang sa isang araw, nagpa siyang pumasok sa kagubatan para manghuli ng makakain. Habang dinagalugad niya ang napakagandang gubat, naisip niyang mag-uwi na lang ng ilang halamang gamot bago niya naisipan na bumalik sa kanyang bahay. Ngunit sa sandaling iyon ay bigla niyang napansin ang isang galit na baboy damong nakatitig sa kanya, kaya't napatigil siya sa takot ng umatake ito, at muntik na siyang tamaan kung hindi siya nakaiwas sa huling segundo. Nang tinamaan ng baboy ang isang puno, napilitang maglakas loob si Rio, nilagyan niya ng malapad na yelo ang lupa sa unahan nito kaya nadulas ang halimaw. Habang nadulas ang baboy papunta sa kanya, gumawa si Rio ng maraming matutulis na yelo sa dulo ng dadaanan nito,
at nang sumalpok ang baboy ng buong bilis ay tinamaan ng mga matutulis na yelo at agad itong namatay, literal na parang naging Swiss cheese. Dahil sa biglaang pangyayari ay hindi makapaniwala si Rio na nanalo siya, at makalipas ang ilang oras ay binuklat niya ang libro tungkol sa mga halimaw, at nalaman niyang isa raw sa pinakamahihinang uri ang baboy damo. Ngayon niya lang nalaman na kahit mga mahihinang halimaw ang laman ng libro, napansin niya na may dalawa itong espesyal na pahina sa huli. Ang una ay tungkol sa mga dragon, mga nilalang na kaya umanong sunugin ang buong syudad, at kung makakakita ka nito ay kailangan mong tumakbo kaagad. Ang ikalawa naman ay tungkol sa mga demonyo, mga nilalang na hindi alam ang pinagmulan, at ang tanging payo sa libro, magdasal ka na sana'y hindi ka makatagpo ng isa dahil siguradong katapusan mo na. Napagtanto ni Rio na napakalaki ng mundong ito at kailangan niyang lumakas ng mabilis, kaya't kinabukasan, naghubad pa siya ng damit at naging si Tarzan habang muling pumalaot sa gubat. Sa pagkakataong ito, inatake siya ng isang malaking ibon at halos hindi niya naiwasan ang unang atake, at nagpakawala ang dambuhalang ibon ng mga invisible slash, at napagtanto ni Rio na sobrang lakas ng halimaw na ito para sa kanya. Tumakbo siya habang gumagawa ng ice block sa likod niya para harangin ang mga wind slash, saka nagpaputok ng water jets pabalik sa halimaw. Naiwasan ng Assassin Hawk ang lahat at umatake ng buong bilis, pero nakagawa si Rio ng ice wall sa huling segundo at napigilan ang pag-atake. Dahil sa tindi ng salpukan ay nabawasan ng isang mata ang ibon at napilitan itong umatras, at malaking kalamangan iyon para kay Rio, ngunit dahil sa pagtakbo niya ay nawala siya sa kanyang direksyon. Habang sinusubukan niyang bumalik sa kanyang bahay, nadiskubre niya ang isang kumikislap na lawa, at sa ibabaw ng tubig ay nakatayo ang isang headless knight kasama ang isang headless horse. Dahil doon ay nanlaki ang mata ni Rio sa nakita niya, at pagtingin sa kanya ng headless knight, mabilis siyang nakatakas at nakauwi ng buo. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pag-explore sa gubat, lumalaban sa mas malalakas na halimaw at pinapahusay ang kanyang attack magic. Pagsapit ng gabi ay bumalik siya sa lawa, at nandoon muli ang headless knight na tila naghihintay sa kanya. Gayunpaman, wala siyang makita kahit anong impormasyon tungkol sa mga headless riders sa libro, kaya't nagtataka siya kung dahil ba ito sa sobrang taas ng level nila, o baka dahil hindi talaga sila itinuturing na halimaw sa mundong ito. Ngunit sa huli ay walang saysay ang lahat ng iyon dahil nagpunta si Rio para harapin at makipaglaban sa halimaw, kaya't inatake niya ang headless knight gamit ang espada niya na gawa sa yelo, pero ni isang tama ay hindi niya magawa. Sa kabila ng kanyang mga atake ay siya ang paulit-ulit na tinamaan, ngunit napipigilan naman niya ang mga ito gamit ang kanyang ice magic. Sa kalaunan, nanlumo siya at bumagsak sa lupa dahil sa pagod, ngunit hindi siya pinatay ng headless knight dahil sinasanay lang pala siya nito, at nang muli siyang tumayo ay lumapit ang headless knight habang may hawak na maliit na kristal na kutsilyo. Binalutan niya ng tubig ang kutsilyo at saka pinatigas at naging isang espada na gawa sa yelo, at pagkatapos ay iniabot nito ang sandata kay Rio, at naunawaan niya na gusto siyang turuan ng knight na pag-aralan at pagsanayan ang kakayahang iyon. Pagkaraan ng ilang araw ay muling nakasalubong ni Rio ang dambuhalang ibon na nakalaban niya noon, at ngayon ay mas malakas na bersyon na ito, ngunit tila nawala ang dati nitong ranggo at karapatan. Nagpadala ang Assassin Hawk ng mga wind slash kay Rio, at mabilis siyang gumawa ng mga ice wall para harangin ang mga atake nito, ngunit halos tamaan siya ng mga pag-atake na kayang sirain ang kanyang mga ice magic, dahil mas lumakas ito kaysa noong una nilang pagkikita. Ngayon ay nagpa siya na tumakbo palayo si Rio dahil puro pagdepensa lamang ang kaya niyang gawin, at biglang sumugod ang dambuhalang ibon ng sobrang bilis, ngunit napahinto niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng maraming ice wall. Gayunpaman ay sinubukan niyang umatake gamit ang mga ice shard, ngunit hindi iyon tumama, at sunod namang gumamit ang ibon ng malakas na tunog na agad nagpasabog sa lahat ng ice magic niya. Dahil doon ay napagtanto ni Rio na delikado na siya, lalo na nang matapos siyang magulat at literal na patayin gamit ang kidlat na ibinato ng halimaw. Pagkatapos ay sumugod ang dambuhalang ibon para tapusin siya, pero mabilis na nahugot ni Rio ang kanyang crystal sword at napigilan ang pag-atake. Kahit ang mga hindi nakikitang wind slash ng ibon ay kaya niyang hatiin, at nang muli itong sumugod ay tinamaan niya ito sa dibdib. Sa ilang sandali ay bumagsak ang ibon, at nang nilapitan ni Rio ay doon niya napagtanto na kahit 2 beses pa lang silang nagkita, tila nabuo sa pagitan nila ang isang matibay na pagkakaunawaan. Pagkatapos ng lahat, nagpasalamat si Rio dahil naging inspirasyon niya ito para maging mas malakas, at hinugot niya ang espada upang hayaan itong mamatay ng mapayapa. Habang pauwi na si Rio ay laking gulat niya nang biglang lumitaw ang isang dragon sa kanyang harapan,
at inakala niya iyon na ang kanyang huling araw, ngunit laking gulat niya nang nagsalita ang dragon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa kanyang isipan. Tinanong siya nito kung nakita niya ang isang dambuhalang ibon, at kinabahan si Rio, iniisip na baka napatay niya ang alaga ng dragon. Sa kabutihang palad ay mahinahon at mabait ang dragon, at pinuri pa nito ang nagawa ni Rio at ibinunyag rin ng dragon na ang espada niya ay isang pambihirang sandata, na ang espada mismo ng Fairy King. Dahil doon ay halos hindi makapaniwala si Rio, at napagdesisyonan niya na mas kilalanin ang mundong ito kasama ang dragon, na nagpakilala bilang si Luel. Nag-usap sila ng buong maghapon, ngunit kinagabihan ay tinawag si Luel pabalik sa kanyang tirahan, at sinabi nito kay Rio na maaaring magtagpo silang muli balang araw. Makaraan ang ilang linggo, nakaramdam si Rio ng matinding pagnanasa sa seafood kaya pumunta siya sa dalampasigan, ngunit laking gulat niya nang makakita siya ng isang barko na nawasak. Sa ilang sandali ay nakakita siya ng isang lalaki na malapit dito, ngunit nang lapitan niya ay wala na itong buhay. Gayunpaman ay bigla niyang narinig ang isang umuungol, kaya't naliwanagan ang mukha ni Rio, sapagkat ito ang unang tao sa mundong ito na kanyang nakita. Ang lalaking iyon ay si Abel, na nagkaroon ng mga flashback habang nasa bingit ng kamalayan. Nakita niyang muli sa kanyang alaala ang dambuhalang pugita na umatake sa kanilang barko sa gitna ng bagyo, na naging dahilan para mahulog siya sa dagat. Pagmulat ni Abel sa kanyang mga mata ay nakita niyang nasa bahay siya ni Rio. At nang napagtanto niyang nakaligtas siya sa trahedya ay agad niyang hinanap ang iba, ngunit paglabas niya ng bahay ay lalo siyang nalilito dahil hindi niya alam kung nasaan siya. Bigla naman siyang nilapitan ni Rio mula sa likod na ikinagulat ni Abel, dahil kahit isa siyang bihasang mandirigma ay hindi niya naramdaman ang paglapit nito. Napansin din niya ang kakaibang pananamit ni Rio, pero pinili niyang maging magalang at huwag na muna itong banggitin. Nagpakilala siya at nagpasalamat kay Rio sa pagligtas sa kanya, at sinabi naman ni Rio na siya lang ang natulungan niya, dahil patay na ang lahat nang makita niya ang mga kasamahan nito. Gayunpaman ay sinabi ni Abel na huwag na itong mag-alala dahil mga smuggler lang naman sila, pero bago pa siya makapagpaliwanag, biglang tumunog ang kanyang kumakalam na tiyan. Pagkatapos ay inaya siya ni Rio na kumain muna, at habang kumakain sila, hindi napigilan ni Abel na pag-usapan ang kakaibang pananamit ni Rio. Ipinaliwanag ni Rio na wala siyang ibang damit at wala rin siyang tela para gumawa ng bago, kaya't sinabi ni Abel na bumili na lang, ngunit agad niyang naisip na baka masyadong mahirap si Rio. Ipinaliwanag naman ito ni Rio, sinasabing siya lang ang nakatira sa lugar na ito, at nang tinanong ni Abel kung nanghuhuli ba siya ng pagkain ay tumango si Rio. Nang tanungin naman kung kutsilyo lang ang gamit niya, ipinakita ni Rio ang kanyang water magic, at sinabing karaniwan siyang gumagamit ng mahika para maghanap ng pagkain. Dahil doon ay humanga si Abel dahil kalahati lang sa kanilang populasyon ang may kakayahang gumamit ng magic, at kabilang siya sa kalahating walang kakayahan, kaya't nabigla si Rio dahil sinabi ng anghel sa kanya na 20% lamang ang may kakayahan. Pagkatapos ay hiniling ni Abel na dalhin siya ni Rio sa dalampasigan dahil may kailangan siyang patunayan, at habang naglalakad ay sinabi niya na siya dapat ang humarap kung may panganib, dahil ayaw niya na siya ang palaging inililigtas. Pinayagan naman siya ni Rio, at nang makarating sila sa nawasak na barko ay nakita nilang nawala ang lahat ng mga bangkay, kaya't inakala ni Abel na kinuha ang mga ito ng halimaw sa dagat, at muli siyang nagpasalamat kay Rio sa pagsagip sa kanya. Sinabi niya na hindi niya natagpuan ang hinahanap niya at gusto niyang hanapin ang kanyang mga kasama, pero malayo silang itinapon ng bagyo, kaya hindi niya alam kung anong direksyon ang dapat niyang tahakin. Bigla siyang nakaisip ng ideya at tinanong si Rio kung gusto niya na sumama sa kanya na ikinagulat ni Rio. Ngunit ipinaliwanag ni Abel na kailangan niya ng gabay pabalik, at tutulungan niya rin si Rio na makahanap ng trabaho para gumanda ang buhay nito. Matagal itong pinag-isipan ni Rio at sa huli ay pumayag siya na sumama kay Abel pabalik sa lungsod, at sa kalaunan ay malungkot niyang tinignan ang kanyang hardin na pinaghirapan niyang alagaan dahil kailangan niya itong iwan. Nang gabing iyon, sinabi niya kay Abel na may babalikan lang siyang tao, at kahit nagtataka si Abel ay pinili niya na hindi na ito pag-usapan pa. Nagpunta si Rio sa lawa upang kausapin ang Headless Knight, at sinabi niya na aalis siya ng matagal mula sa kagubatan, at nagpasalamat siya dahil tinuruan siya nitong lumaban. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espada, at sinabing magsasanay siya ng mas matindi ngayong gabi. Hinugot ng Headless Knight ang kanyang espada, at agad namang sumugod si Rio, tinutulak siya pabalik gamit ang sunod-sunod at walang humpay na atake. Matapos ang mahabang laban ay napagod si Rio at bumalik ang Knight sa lawa, at nagpasalamat muli si Rio, ngunit nanatiling tahimik ang Knight.
Pagkarating nito sa dati niyang pwesto ay bigla itong lumingon, at mula sa ilalim ng tubig ay inangat niya ang isang mahiwagang armor, na isang pamamaalam na regalo. Dahil sa kanyang ipinakitang kabaitan, napaiyak si Rio sa tuwa at muling nagpasalamat bago umuwi. Kinabukasan, naghanda na sina Rio at Abel para sa kanilang paglalakbay, at naging emosyonal si Rio habang inaalala ang lugar na matagal na niyang tinitirhan. Sa gitna ng kagubatan ay nakasalubong nila ang isang mabangis na baboy ramo, at sinabi ni Abel na siya na ang bahala, na agad siyang sumugod at hinugot ang kanyang espada at ginamit ang isang combat skill na literal na pumatay sa halimaw sa pamamagitan lang ng isang atake. Dahil doon ay namangha si Rio at nagtanong kung ano ang combat skills, at ipinaliwanag ni Abel na iyon ay kakayahang ginagamit ng mga mandirigma na may dalang sandata. Kinagabihan ay nagpahinga sila sa loob ng isang puno, at sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagdating sa isang lawa ay nakakita sila ng ilang butiki, at dahil kilala ang mga ito sa matinding lakas ay nagpasya si Abel na umiwas, ngunit nang naramdaman ni Rio na sinusundan pa rin sila ay naghanda si Abel para lumaban. Gayunpaman ay sinabi ni Rio na masyadong marami ang kanilang kalaban kaya't nagpasya siyang gumamit ng magic, ngunit nag-alala si Abel dahil walang dalang magic staff si Rio, pero nagulat siya nang biglang maglabas si Rio ng mga ice shard at sabay na tinamaan ang 4 na lizard monster. Pagkatapos ng laban, tinanong ni Abel kung anong magic spell ang ginamit niya, at sumagot si Rio na karaniwang ice magic lang iyon. Gayunpaman ay nagulat si Abel dahil ang mga wind mage na kilala niya ay isang beses lang makapag-cast ng atake, pero si Rio ay 4 agad, at sinabi ni Rio na baka problema lang iyon sa wind magic dahil normal lang ang gumamit ng maraming spell sa water magic. Dahil walang masyadong alam si Abel tungkol sa mahika, naisip niya na hindi na ito kailangang pag-usapan at hinikayat si Rio na magpatuloy sa paglalakbay, ngunit bago sila umalis ay gumawa si Rio ng 2 baso gamit ang yelo at nilagyan niya ng tubig. Sa puntong ito ay napansin ni Abel na kakaiba ang incantation na ginamit niya, pero sinabi ni Rio na baka mali lang ang narinig niya noong una, at pagkatapos noon ay binigyan ni Abel si Rio ng barya, at tuwang-tuwa si Rio dahil iyon ang unang beses niyang makakita ng pera. Napanganga si Abel dahil inakala niya na mahirap lang si Rio, pero hindi niya inakala na ganito talaga kahirap si Rio dahil ngayon lang siya nakakakita ng pera. Ikinwento ni Abel na may 3 malalaking bansa sa sentro ng rehiyon, ang Kingdom of Nightly, Dibuki Empire, at Handelyo Federation. Nagsimulang mang-asar si Rio sa Dibuki Empire dahil ayaw niya ang pangalan nito, at habang inaalipusta niya ang pangit na pangalan ay nakarating sila sa isang malawak na lupain. Habang nag-uusap sila ay may bato sa tabi nila ang biglang gumalaw, kaya agad itong hinati ni Abel, at mabilis namang nagtayo si Rio ng water shield para pigilan ang mga tumilapon na bato. Ngayon ay napagtanto ni Abel na nasa pugad sila ng mga golem, at nagtanong si Rio kung hindi ba dapat mas mukhang tao ang itsura ng golem, ngunit sinabi ni Abel na unahin muna niyang asikasuhin ang laban. Sumugod siya sa pinakamalapit na golem at binutasan ito, ngunit mabilis ding nagsara ang sugat at umatake ang golem pabalik. Umatras si Abel at sinasabi na hindi gumagana ang mga atake nila laban sa mga golem, ngunit nakakuha ng ideya si Rio. Lumikha siya ng napakalaking yelo sa ere at ibinagsak ito sa mga golem at nadurog ang mga ito. Halos hindi makapaniwala si Abel dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoong uri ng salamangka, pero ilang ulit pa itong ginamit ni Rio hanggang sa mapuksan nila ang natitirang mga golem. Pagkatapos ng laban, nakakita sila ng espesyal na golem na may malaking magic stone, at sinabi ni Abel na mataas ang presyo ng mga batong ito sa palengke. Gusto sanang makuha ni Rio ang mga magic stone ng ibang golem, pero bumaon ang mga ito sa yelo, ngunit hindi raw siya isang baliw para mag-abala pang tunawin ang lahat ng iyon. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, at di nagtagal ay nakita nila ang dambuhalang buwaya na nagpapahinga sa gubat dahil masyadong magulo sa Senado. Tinawag ito ni Abel na dambuhalang halimaw, isang napakadalang at napakalakas na nilalang na hindi pa niya nakikita kailanman. Nagtanong si Rio kung maaari ba nila itong hulihin, ngunit sinagot siya ni Abel na imposible iyon. Maya-maya, dumating ang ilang mga dragon, at natuwa si Rio dahil makakakita sila ng labanang halimaw laban sa halimaw. Nagsimulang magpaputok ng magic-infused ang mga dragon, ngunit isang malakas na sigaw lang ng buwaya ang nagpawalang bisa sa kanilang mahika, na naging dahilan para bumagsak ang mga ito. Ipinaliwanag ni Rio na mukhang gumamit ng anti-magic ang dambuhalang buwaya, at nang naghapunan sila, nagtanong si Abel tungkol sa nasabing kakayahan dahil mga bitag lang sa piitan ang alam niya na may ganoong epekto. Natuwa si Rio nang marinig ang salitang piitan, at sinabi ni Abel na may malapit na piitan sa lungsod ng Lun, na ang kanilang destinasyon.
Ngayon ay nayamot si Rio dahil bakit ngayon lang daw ito nabanggit, at tinanong niya kung may iba pa bang lihim si Abel, at tumango si Abel at sinabihan si Rio na may alam siya tungkol sa mga duwende at elf. Humingi naman si Rio ng paliwanag, at ilang araw pa ang lumipas bago sila makarating sa bulubundukin. Sinabi ni Rio na tiyak na may pamayanan ng tao paglagpas nila roon. Nagtataka si Abel kung bakit siya nakakasigurado, at napaisip si Rio kung sasabihin ba niya na may dragon siyang nakilala na nagkwento ng maraming bagay tungkol sa kanilang mundo, pero sa huli ay pinili niyang itago ang impormasyong ito at sinabi niya na kaalaman iyon na lampas sa abot ng tao. Hindi nagtagal ay may narinig silang kakaibang tunog at naghanda silang lumaban, at nakita nila ang isang agila na bumaba mula sa langit na isang napakalakas na halimaw, kaya pareho silang nataranta at halos mamatay si Abel sa sobrang kaba. Ngunit mabilis na naresolba ni Rio ang sitwasyon nang itapon niya ang isang malaking piraso ng karne pataas, kaya't ginaya ito ni Abel, at sinunggaban ng agila ang parehong karne bago ito lumipad palayo. Ngayon ay nakahinga sila ng maluwag dahil alam nila na hindi sila magtatagal kung nakikipaglaban sila. Habang naglalakad, sinabi ni Abel na mahigit isang siglo nang walang tao ang nakakita ng dambuhalang buwaya at agila, at ang matataas na bundok ang marahil na humaharang sa mga halimaw na makarating sa mga pamayanan. Naalala ni Rio na nanggaling sa hilaga ang mga dragon na nakipaglaban sa dambuhalang buwaya, ibig sabihin ay malapit lang ang pugad ng mga ito. Hindi nagtagal ay nakakita sila ng ilang dragon na kumakain ng isang halimaw, at gusto sanang lumaban ni Rio, ngunit sinabi ni Abel na karaniwang 20 veteranong adventurer ang kailangan para matapatan ang lakas ng isang wyvern. Sinabi naman ni Rio na hindi nila maiiwasan ang mga ganitong laban sa hinaharap, at tinanong niya si Abel kung mas magiging madali ba kung maipako nila sa lupa ang mga wyvern. Sinang-ayunan ni Abel na kaya niyang talunin ang isa sa mga halimaw sa malapitang labanan, kaya agad na lumabas si Rio at naglabas ng mahiwagang spell, para lang makapagpalitaw ng 4 na ice candy na tumusok sa mga pakpak ng mga wyvern. Ginamit naman ni Abel ang pagkakataon para tapusin ang mga ito, ngunit dumating pa ang 2 pang halimaw. Gayunpaman, muli silang pinigilan ni Rio gamit ang kanyang ice magic, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya gumamit ng spell, kaya't nagsimulang magduda si Abel. Sa ilang sandali ay natalo nila ang lahat ng mga wyvern at nakakuha pa ng maraming magic stone, kaya't ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungong hilaga. Makalipas ang ilang oras, natawid nila ang kabundukan at narating ang mga luntiang burol. Namangha si Abel na nagawa nilang talunin ang ilang mga halimaw, at nakakuha pa sila ng maraming magic stones na siguradong kikita sila ng malaking halaga pagdating nila sa imperyo. Biglang naging interesado si Rio kung saang bansa sila papunta, dahil ayos lang sa kanya ang kahit ano, maliban lang sa Dibuki Empire. Nang sinabi ni Abel na nasa hilagang bahagi pa iyon ay halatang naging magaan ang loob ni Rio, at dahil dito ay nagtataka si Abel at tinanong siya kung may problema ba siya sa imperyo. Sumagot si Rio na wala siyang galit sa bansa o sa mga tao, pero sobrang nakakatawa daw ang pangalan kaya ayaw niyang pumunta doon, ngunit para kay Abel ay nakapagtataka ang kanyang rason. Maya-maya ay napansin ni Rio ang isang kalsada sa malayo, at nang makita ni Abel na konektado ito mula sa silangan hanggang sa kanluran, napagtanto niya na hindi ordinaryo ang bundok na kanilang dinaanan. Pero nang tanungin siya ni Rio kung ano ang iniisip niya, sinabi lang niyang wala dahil nakakatiyak siya na dadalhin sila ng kalsada sa isang bayan. Nasasabik si Rio sa kanyang ideya na makakatulog sila sa totoong kama, at inirekomenda naman ni Abel na tikman niya ang pagkain sa bayan. Pagsapit ng gabi ay nakarating sila at kumain sa isang inn, at iminungkahi ni Abel na magparehistro si Rio sa Adventurers Guild upang magkaroon siya ng lisensya na magsisilbing pagkakakilanlan. Ipinaliwanag pa ni Abel na hindi na niya kailangang magbayad ng buwis kapag pumapasok sa mga lungsod kung mayroon siyang lisensya, at ipinaalala pa ni Abel na siya ang nagbayad ng isang silver coin para makapasok silang dalawa. Agad naman siyang tinukso ni Rio, na para bang nagtatala si Abel ng bawat barya na ginastos niya para sa isang kaibigan. Dahil sa kanyang sinabi, medyo nagalit si Abel pero nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Sinabi niyang kung sasali si Rio sa guild, sila rin ang bibili ng magic stone at monster materials sa magandang presyo. Dagdag pa niya, mga wizard lang ang marunong gumamit ng mga materyales na iyon, kaya nagkaroon ng interes si Rio, ngunit hindi na siya nakapagtanong nang dumating ang waitress na dala ang paborito niyang pagkain. Hindi makapaniwala si Rio na may kaldereta sa mundong ito, dahil ang chef nga na si Gordon Ramsay ay kinakailangan pang bumiyahe sa iba't ibang lugar para makabuo ng perpektong kaldereta, kaya medyo inaasahan niyang ganoon din dito. Lalo siyang nagulat dahil kasing sarap ito ng diwata pares na kinakain niya sa Japan, kaya't agad niya itong inubos at umorder pa ng marami. Kinabukasan,
Puro papuri pa rin ang sinasabi ni Rio tungkol sa kaldereta, at pabiro niyang sinabi na isa pa itong bagay na itinago ni Abel sa kanya. Hinimok niya si Abel na ibunyag na ang lahat ng sekreto nito, na ikinagulat naman ni Abel, pero ang totoo ay gusto lang malaman ni Rio kung saan makakahanap ng masarap na dessert sa bayan. Kabado na lumayo si Abel at nagsabing hindi siya mahilig sa matatamis, kaya naman nagtataka si Rio sa medyo kakaiba niyang ugali. Gayunpaman, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, at di nagtagal ay narating nila ang bayan ng Lun na napapalibutan ng malalawak na taniman ng palay. Pagdating nila sa tarangkahan, agad na nakilala si Abel ng bantay na si Nimmer, at labis itong nagulat dahil ilang buwan na siyang nawawala. Ipinaliwanag ni Abel na hindi maganda ang nangyari at nakabalik lang siya dahil kay Rio, at nagpasalamat si Nimmer kay Rio sa pagsagip sa kaibigan niya at masiglang kinamayan si Rio, bago siya muling makipagkwentuhan kay Abel. Pagkapasok nila sa bayan, sinabi ni Abel kay Rio na kailangan nilang dumiretso sa guild, dahil maaari nitong mapataas ang kanyang ranggo sa mismong araw ng kanyang pagpaparehistro. Ayon sa kanya, karaniwang F-rank ang ibinibigay sa mga bagong adventurer, ngunit kung may B-rank pataas na magre-rekomenda, maaaring agad silang magsimula bilang B-rank. Nang makarating sila sa guild, masaya at nagulat ang lahat na makita si Abel, at agad siyang pinalibutan na para bang isang tanyag na tao. Natuwa naman si Rio dahil marami pala ang nagmamalasakit kay Abel, at lumabas muna siya upang magpahangin, ngunit habang naglalakad ay bigla siyang nabunggo sa isang elf. Nabighani si Rio sa kanyang matutulis na tenga at magandang mukha, ngunit tila hindi rin mapigilan ng elf ang tumingin sa kanya dahil sa kanyang baluti. Nakilala niya iyon bilang baluti ng hari ng mga diwata, at sinabing malamang ay lubos na nagtiwala sa kanya ang hari para ibigay iyon. Hindi naintindihan ni Rio ang ibig niyang sabihin, ngunit nagpaalam na agad ang elf dahil nagmamadali raw siya, sabay sabing sana'y magkita silang muli. Dahil doon, nananatiling nakatulala si Rio hanggang sa lumabas si Abel upang hanapin siya at yayaing pumasok muli. Ipinakilala siya ni Abel sa kanyang mga kaibigan bilang kanyang tagapagligtas, at nagpasalamat ang lahat kay Rio, at unti-unti na niyang nagustuhan ang mga papuring natatanggap niya. Pagkatapos ay dinala siya ni Abel sa punong tanggapan, at hiniling sa tagapangasiwa na irehistro si Rio bilang D-rank adventurer sa rekomendasyon niya. Nagulat ang tagapangasiwa dahil kailanman ay wala pang inirekomenda si Abel mula sa kanyang grupo, at ipinaliwanag naman ni Abel na espesyal na tao si Rio. Sinabi ng tagapangasiwa na kailangang patunayan ni Rio ang lakas nito bago maaprubahan ang kanyang hiling bilang D-rank, kaya't sinabi ni Abel na nais niyang makipag-usap ng direkta sa Guildmaster. Pinaghintay muna sila ng 1,000 taon, at di nagtagal ay nagmadaling dumating ang baklang Guildmaster na si Yu nang malaman niya na nakabalik ang kanyang crush na si Abel. Ngayon ay ipinakilala ni Abel si Rio at sinabi niya na nais niyang makakuha ito ng mataas na ranggo, ngunit sinabi ni Yu na kailangan muna nilang masubukan ang lakas nito, ngunit sumagot si Abel na mas malakas si Rio kaysa sa kanya, isang bagay na mahirap paniwalaan ng Guildmaster. Dahil sa kakulangan ng tiwala ay ipinakita ni Abel ang mga magic stone na nakuha nila mula sa mga halimaw, na halos matahimik si Yu sa pagkagulat, at ayon pa sa kanya, sapat na ang dami ng mga bato para patunayan na nakapatay sila ng mga malalakas na halimaw na may kakayahang wasakin ang isang buong bansa. Sinabi naman ni Abel na hindi na dapat sila mag-alala tungkol sa mga halimaw, dahil sa timog ng kabundukan nila ito napatumba. Nagtataka tuloy si Rio kung may espesyal na kahulugan ba ang pangalan ng bundok, at sagot ni Yu, wala pa raw sinumang tao ang matagumpay na nakakatawid sa Abyssal Mountains ng ligtas.